Isla ng God Valley, lumubog ba talaga o nawala lang? Sa latest chapter nga ng manga, nakita nating nawala na yung cursed o yung Dome Reverse kay Sebek. Paano natin to nalaman? Dahil siya nga mismo ang nagkumpirma. Nung nagkamalay nga siya, agad niyang tinanong kung totoo bang na-break nila Garp at Roger itong cursed sa kanya. Isa pa, nakita nga rin natin na yung mga mata ni Sebek bumalik na sa normal. Meaning talagang nawala na yung Dome Reverse sa kanya. At yes, possible nga na ang sagot sa kung paano mabibreak itong Dome Reverse sa katawan ng nabiktima neto haki. Dahil ano bang ginawa nila Garp at Roger bago mawala yung curse kay Sebek? Binuhos nga nilang dalawa yung full potential ng mga haki nila sa pamamagitan ng mga atake. Ibig sabihin para matanggal ni Luffy yung Dome Reverse kila Brogy at Dory, kinakailangan niyang mag-release ng isang napakalakas na haki. At sa tingin ko nga yung foreshadowing dito yung nilabas na Conqueror's Haki ng Ancient Giant during Egghead Island arc. Kung matatandaan nyo, ito nga yung haki mismo ni Joy Boy na sinilang sa Ancient Robot. Nanginig nga sa takot itong si Im-sama nung maramdaman niya itong haki na to. So ganitong level nga ng haki ang kinakailangang i-unlock ni Luffy. It's either na yung haki na kasing lakas nung kay Joy Boy or yung haki na lelevel sa pinagsamang haki nila Garp at Roger. Bali nakita nga natin sa chapter na to na kahit sa mga huling sandali ng buhay netong si Sebek, itong kaligtasan pa rin nila Roger at Garp ang iniisip niya. Hindi nga siya umalma na mamamatay na siya or even nagalit na hindi niya natalo itong si Im-sama. Ang focus nga lang niya yung kaligtasan ng iba. So this shows kung gaano ka-genuine itong karakter ni Sebek. Mali yung mga bali-balitang napakasama niya. Mali yung mga balitang wala siyang puso. Isa nga siyang karakter na may puso at respeto sa kung sino man ang makalaban niya. Ang ebidensya nga dyan itong pagpapasalamat niya kila Roger at Garp dahil nagawa siyang mapigilan ng mga ito. Bali itong pagliligtas naman nila Gaban at Rayleigh kila Roger at Garp hindi na nakakagulat pa na dinamay nila itong si Garp dahil although gigil nga itong si Garp sa captain nila na si Roger alam nga nila Gaban at Rayleigh yung linya kung kailan lang aatake o hindi. At since sa moment nga na to walang kalaban-laban si Garp, hindi nga nila ito pinag-isipang patayin. Bagkos niligtas pa nila ito. Madagdag ko lang na during Sabudi Archipelago arc pinakita ngang ni-report ng isang Marines kay Garp na alam na daw nila yung lokasyon ni Silver's Rayleigh. Ang sinabi nga lang ni Garp sa moment na to siya na daw ang bahala kay Rayleigh. Sagot niya na daw ito. Although pinapoint out nga ni Garp sa panel na to na hindi kaya ng Marines na lumaban sa dalawang legends ng sabay, which is si Rayleigh at si Whitebeard nung time na to. Dahil nga sa latest chapter mukhang somewhat na pinoprotektahan rin ni Garp itong si Rayleigh since nailigtas nga siya neto noon. Itong noon nga during God Valley incident. So parang IOU1 yung relasyon ni Garp kay Rayleigh. Walang gagalaw na Marines kay Rayleigh as long as saklaw ito ni Garp. Anyway, ang isang nakaka-curious na panel sa chapter na to na hindi rin nasagot mula sa tanong natin sa spoiler review natin itong pagkawala ng isla ng God Valley. Yes, ini-imply nga na nag-collapse na daw ito. Pero dahil nga ba sa mga Marines kaya ito nawasak? Lumubog ba talaga ito? Dahil kung matatandaan nyo, during chapter 434 nung time na dinalaw ni Shanks itong si Whitebeard, meron nga siyang daladalang sake nung time na to. At ni-reveal nga ni Shanks na nagmula daw itong sake na to sa hometown niya. Diba yung hometown ni Shanks kung saan siya ipinanganak sa God Valley? Ibig sabihin ba neto nakuha niya yung sake sa God Valley? So medyo nakaka-curious nga lang kung totoo bang nawala talaga yung isla ng God Valley. Sa part naman ng pagkakakulong ng Marines kay Dragon na pinakawalan din naman ni Garp, gagawa na nga lang natin to ng separate
straight video. Dahil although isang panel nga lang yung moment ng mag-ama na to sa chapter na to, magbubukas nga ito ng napakaraming pinto sa kung bakit naging ganito si Dragon sa kinatatayuan niya ngayon. At lastly na topic natin sa analysis na to itong moment ni King Harald. Kung iisipin nyo guys napakalalim nga ng scene na to para sa akin ni Harald kung saan ginulpi niya itong nagnakaw na giant sa mga tao. Dahil sa perspective nga ni Harald hindi niya tinulungan itong matalik niyang kaibigan na si Sebek na labanan ang world government para sa kaligtasan ng mga giants. Kumbaga para kay Harald kung tutulong siya kay Sebek na labanan ang world government at hindi sila magtagumpay, magiging kawawa itong mga nasasakupan niya o yung mga kapwa niya giants once na matalo sila ni Sebek. Dahil oo nga naman, pahihirapan ng world government itong mga giants once na lumaban itong hari nila sa world government. Nag-play safe nga lang itong si Harald. Mas pinili niya yung lahi niyang mga giants kesa sa walang kasiguraduhan na paglaban sa world government. At ito nga yung ikinainit ng ulo ni Harald dahil pinagpalit niya yung buhay ng matalik niyang kaibigan para sa mga giants. At itong giant naman na pilit niyang ipinagtatanggol magnanakaw lang sa mga tao. Diba masakit ito para kay Harald? Ang nasa isip ni Harald ganitong klaseng giant ba ang pinagpalit niya sa matalik niyang kaibigan? Kaya nga napasigaw siya sa moment na to na sinusumpa niya daw na hindi niya mapapatawad kung sino mang giants ang gagawa ng masama. Sa part naman ng huling scene sa chapter na to kung saan nakita nating personal na pinuntahan ni Harald itong mga marines at world government, desperadong paraan na nga ito para kay Harald. Desperadong aksyon na isasubmit niya itong sarili niya para sa kaligtasan ng mga giants. At obviously hindi ito tatanggihan ni Im Sama. Iti-take advantage niya itong desperadong hari ng Elbaf. Ang hula ko nga dito gagawing alyansa ng world government itong Elbaf kapalit gagawin niyang Holy Knight itong si Harald. Ang foreshadowing nga dito ito ring pag-aya nila Ganku at Shamrock kay Loki na maging Holy Knight. Bali itong posibilidad nga na to medyo mataas, lalo na at nakita natin sa chapter na to na nagpaalam na si Harald sa mga mahal niya sa buhay. Nagpaalam nga siya sa mga ito na para bang hindi na siya makakabalik pa sa Elbaf. At nakakalungkot nga ito sa part niya na ang tanging kagustuhan lang kapayapaan. Anyway, ayan na nga yung maikling analysis natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1166. Kung sakaling natripan nyo nga itong video na to, huwag nyo na kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre, idamay nyo na rin yung subscribe button dahil konting-konti na nga lang at malapit na tayo sa 1 million subscribers. So yun lang, peace!